Siupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi natin maipagkakaila na lahat tayo naghahanap ng kayamanan. Sapagkat sino ba naman ang ayaw sa kayamanan? At masasabi po natin na ginagawa natin ang mga ginagawa natin sapagkat ibig natin magkaroon ng tanging yaman. Kaya kung ating isa-isahin, ano po ba yung mga kayamanan na ibig natin? Ano po ba yung mga kayamanan na gagawin natin ang lahat, makamit lamang natin? Ang pinakabuod ng ating ebanghelyo ay ang katotohanan ng ang lahat nagkakahangad na magkaroon ng kayamanan. Yung pong yaman na masasabi nating atin. Yaman dahil mula sa ating pinagpaguran, yaman na handa natin ang gawin ng lahat, magkaroon lamang. Kaya't pansinin po ninyo, tayo po ay nangangarap, tayo po ay nagpapagod, tayo po ay nagsisikap, magkaroon lamang ng tanging yaman na inaasam. May mga tao po na kanilang kaligayahan nakabatay doon sa kanilang sariling kayamanan. Kaya minsan mariringgan natin sila, sasabihin nila, magkapera lang ako, yumaman lang ako, dumami lang yung ari-arian ko, magiging masaya ako. Pero may mga tao po na hindi po sa material nakasentro yung kanilang kayamanan. Alam nyo, nung bata po ako, pinalaki po ako doon sa katotohanan na sinasabi ng aming nanay sa amin. At marimi ko po siyang marinig, sasabihin niya, pinili kong hindi mag-abroad. Siyam po silang magkakapatid. Pinili ng nanay kong hindi mag-abroad. Bakit? Upang maalagaan niya kaming tatlong magkakapatid. At lagi namin maririnig sa kanya, sasabihin ng nanay ko, ang mga anak ko, ang aking tanging kayamanan. Ang aking pamilya, ang siyang aking tanging kayamanan, at wala nang iba pa. Tulad ng nanay ko, para sa ilan, ang kanilang kayamanan, hindi pera, hindi ari-arian, hindi mga lupain, kundi ang kanilang tanging kayamanan, yung pamilya. Yung iba naman, ang kanilang tanging kayamanan, yung kanilang prinsipyo, yung kanilang bawat pinaninindigan. At ang mga bagay na ito, mga minamahal mga kapatid, hindi madaling lakawin, hindi madaling mawala, hindi pwedeng makuha ng iba. Sa ganitong diwa po natin, maaaring maunawaan ang paalala ni Jesus sa atin na ang tanging yaman na ibig niyang impukin natin, yung kayamanang hindi dito sa mundo matatagpuan, kundi yung kayamanan na sa langit mayroong halaga. Sa langit, doon natin kayang dalhin. Kaya nga hindi ba malimit, sasabihin natin, no? Pag tayo ay namatay, wala naman tayong pwedeng dalhin. Pero alam niyo, tabi-tabi po ha, tabi-tabi, magpapasintabi ako. May mga tao po sobrang yaman, pero pansinin po ninyo, hindi naman masaya. May mga tao naman po sobrang hirap. Bakit? Hindi dahil walang pera. Mahirap sapagkat yung kayamanang tinuturing ng nanay ko, hindi pinapahalagahan. Yung kabutihang bagay na dapat sanang isinasabuhay, kapos at hindi kayang panindigan. Aminin po natin, hindi. May mga taong salat na nga sa pera, salat pa sa kabutihang asal. May mga tao pong wala nang ang kayamanan, hindi pa kayang ituring yung kanilang sariling pamilya bilang kanilang tanging yaman. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sa misang ito, kung meron man tayong isang pwedeng ipagdasal, marahil oo, walang pera yung ating bulsa, walang malaking bank account yung ating mga pera, pero sigurado kung buo naman yung pamilya, tanging yaman mo yan. Marahil walang lupain na ari-arian, pero wala kang karamdaman, malusog na malusog ka, yan ang tanging yaman mo. Wala ka mang pamilya, pero marami kang kaibigan, tanging yaman kung pwede niyang ituring. Kaya minsan, no, nakakalungkot.
May mga taong mahirap na nga, wala pang kaibigan. May mga taong mahirap na nga, hindi pa kayang pahalagahan ang kanilang pamilya. May mga taong wala nang ang pera, masama pa ang ugali. Kaya siguro po, no, sa misang ito, bago po natin ipagdasal na magkaroon ng kayamanan, siguro hingin po natin yung biyayang mabuksan ang ating mga mata at makita ano bang kayamanan ng mayroon ako. Pagbuo po yung pamilya nyo, buhay pa ang inyong mga magulang, mayaman ka. Kung sa kabila ng kahirapan, nakapag-aaral pa rin kahit papaano, mayaman ang tawag sa iyo. Kung wala kang pera, pero marami kang kaibigan, yung totoong kaibigan hindi yung mga umpok-umpukan lang. Pwede mong ituring ang sarili bilang pinakamayaman. Pero kung wala kang pera, hindi mo pa tinuturing na kayamanan ng pamilya. Kung wala kang pera, nuknukan ka pa ng kasamaan ng kalooban, ikaw ang pinakamahirap. Kaya sa misang ito, yun po yung biyayang hingin natin. Matapos natin mabuksan ang mata na tayo pala ay mayaman, hindi sa pera, kundi sa pamilya, sa kabutihan ng kalooban, sa bilang ng maraming kaibigan. Ang pangalawang biyayang hihingin natin, Panginoon, sana ang kayamanang ito, hindi ko lang ingatan, kundi akin ding pagyamanin. Nang sa gayon, dito man sa lupa, wala tayong hawak na pera, pero pagdating sa langit, tayo ang pinakamayaman. Ikaw ang pinakamarangya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hinahamon ko kayo, pwede rin bang sabihin, yung pamilya ko, yung mga magulang ko, yung mga anak ko, sila ang aking tanging yaman. Yung prinsipyo ko sa buhay, wala man akong pera, pero yan ang prinsipyong hindi pwedeng bayaran. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang tanging yaman natin, hindi material na bagay, hindi pera, kundi kayamanan na hindi nauubos, hindi nakukuha, at hindi pwedeng manakaw. Amen.